Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Oh, date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po. Hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing and you promised to tell the committee the name of this British company. So please. Apo, yes, opo. I need the answer now. Kanino po yung McLaren? Roy... Hindi nyo alam yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso Rodrina, 18 million pesos ang duties niya. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Hindi po laughing matter ito. Sorry po. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post nyo po. Can you confirm that these assets are yours? Mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid pero magkasama sa travel abroad. Nakikipag-partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo, pero di kilala ang pangalan ng sisingilin. Matapos lumutang ang pangalan ng posibleng ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, lumabas naman ngayon ang mga dokumento tungkol sa mga negosyo kung saan kasosyo umano ng alkalde ang mga kaanak. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Isang Chinese national ang nagngangalang Wen Yilin ang hinala ni Senator Win Gatchalian ang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Sabi ng senador, kung titignan ng mga dokumento mula sa Security and Exchange Commission, laging kasama si Wen Yilin sa mga dokumento ng mga negosyong pagmamay-ari ng pamilya ni Mayor Alice Goo. Halimbawa sa QGG Farm, nakalagay na incorporation si Wen Yilin kasama si Mayor Alice at Chinese niyang tatay na si Zian Zong Goo o Angelito Goo at umano'y mga kapatid ng alkalde. May nakalap din na dokumento si Senator Gatchalian mula sa Bureau of Immigration na kasama lagi si Wen Yilin sa mga biyahe ng tatay ni Mayor Alice Goo. Halos mahigit 100 na umano na bumabiyahe ang mga ito abroad sa isang taon as a couple. Naniniwala rin si Gatchalian na kapatid ng alkalde si Sheila Goo na nagsisilbing chief in national ng QZG Farm. Kaya gusto rin ng mga senador na patignan kung may money laundry na nangyayari dahil halos lahat daw ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac ay galing sa ibang bansa. Tatalakayin ito sa executive session sa Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council ayon kay Senator Risa Hontiveros na gawa ng paraan ng PSA na mahigpitan ang proseso sa mga nagpaparehistro ng birth certificate. Marami na kasing mga Chinese ang nakakakuha nito sa illegal na paraan. Sinagot naman ng kampo ni Mayor Alice Goo ang mga question sa kanyang birth certificate. Ang anak siya ng katulong ng kanyang ama, di ba? Pero yung birth certificate, ang question, sino ba ang nag-submit doon? Hindi naman siya nag-submit doon, wala siyang participation doon. So, paano siya magkakaroon ng criminal liability? Hindi naman kasi basis yun para sabihin mo hindi ka Pilipino. Ngayon, kung mayroong problema, irregularity yung kanyang birth certificate, hanapin natin sino may cause doon. Definitely hindi siya yun dahil hindi naman tayo informant doon. Samantala matapos palutangin ni Senator Gatchalian ang posibleng aniyay ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, ililabas ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa kundi 7 negosyong kasosyo ng alkalde ang isang nagngangalang Wen Yilin. Pawang family business ito kung saan kasama ni Mayor Alice ang kanyang mga kapatid, ama at si Wen Yilin. Kaya tanong ni Senator Risa Hontiveros, magkakaanak ba silang lahat?
Sa isang dokumento ng QGG companies ng kumpanya ni Mayor Alice Goo, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng pamilyang Goo at si Wen Yilin. May source pa raw ang senadora na nagsabi na Wenny ang tawag sa nanay ni Mayor Alice Goo. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Senator Risa Hontiveros, sabi ng senador, katakataka ang birth date ng co-incorporators ni Mayor Alice na sinasabing kaanak niya. Ayon sa senador, si Wen Yilin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Alice, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ni Mayor Alice, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito ng isang sindikatong Tsino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Magandang araw po sa inyong lahat. Peke ba o tunay na Pilipino? Yan ang katanungan kay Bamban Mayor Alice Go. Pag-usapan po natin ang samot-saring issue ukol sa kanya kasama ang pangunahing investigador ng issue, Senator Risa. In summary, ano ang mga samot-saring issue kay Mayor Go? Hindi lang ho citizenship, nagtanong kayo tungkol sa kanyang SALN o asset records. Nagtanong kayo sa kanyang koneksyon sa mga pogo. Ano po ba ang napupurbahan nyo ngayon na tunay na pagsisinungaling o talagang pag-iwas niya sa katotohanan? Halo-halong pagsisinungaling at pag-iwas sa diretsong pagsagot sa mga diretsong tanong naman, Ms. Malu, tungkol nga sa kanyang citizenship, tungkol sa kanyang koneksyon sa Pogo, dahil di hamak na isa sa pinakamalaking Pogo hub so far na na-raid yung kanya sa Bamban Tarlac, tungkol sa kanyang SALN nga at lifestyle, parang unexplained or unexplainable so far na wealth, at yung koneksyon ng lahat ng ito sa mga posibleng criminal syndicates, pati surveillance at hacking activities na kung mapatunayan, may implikasyon sa ating pambansang seguridad. Okay. Take us back to day one. Paano ho ba nagsimula ang investigasyon na to at ating haka-haka na baka hindi tunay na Pilipino si Mayor Go? Nagsimula po itong lahat, Ms. Malu, dahil sa tuloy-tuloy, 4 na taon na halos na pag-iimbestiga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa kabuuang phenomenon ng Pogo. Several weeks ago, a month ago, pangalawang beses ni raid itong isa sa pinakamalaking Pogo hub na natuklasan so far sa Bamban Tarlac. At dun pa lamang on-site, lumalabas yung mga koneksyon dati pa at mukhang hanggang ngayon ng local chief executive ng Bamban sa Pogo hub na iyan. Bukod sa marami-raming mga taong na-rescue, mga Pilipino, mga Vietnamese, may Malaysian pa, at ilang mga Chinong pugante na doon ay naaresto, may mga dokumento on-site na nagpapakita na si Mayor Alice Guo mismo, bago siya naging mayor, ang nag-apply para sa mga dokumentong kinakailangan nitong Zunyuan na mag-operate ng Pogo dyan sa Bamban. At hanggang ngayon, may mga dokumento din on-site na siya yung nagbabayad pa rin ng mga utility bills, yung mga sahod ng ilang mga empleyado doon sa maintenance department. Kaya't naging kapansin-pansin na bakit mayroong tila link ang local chief executive dyan sa Pogo hub na iyan. So bago pa po siya naging mayor, ang sabi ninyo, sangkot siya dito sa kumpanya na nagpapatakbo ng Pogo, siya ang nagpapasweldo sa mga empleyado nito. Pero meron ho bang property issue din? Mukhang nire-rent ba property ni Mayor Go o ni Alice Go bago nag-mayor na kinatatayuan ng Pogo hub na yon? Ayon sa kanya, siya daw ang bumili ng marami-raming pira-pirasong lupa dyan sa nabuong halos 8 hektarya ngayon na tinatayuan ng Pogo hub na iyan. Ayon sa kanya, nadatnan na lang niya by happy accident yung mga naging kasosyo niya dyan daw sa Clark dahil sila daw ay mga may-ari ng restaurant. Siya daw noon ay isang simpleng magbababoy, kaya't naisip lang daw niya na mag-supply ng baboy sa kanilang mga restaurant at kalaunan, inimbita daw niya silang
mamuhunan dyan sa Bamban at ipinasok yung mga lupang nabili niya bilang kanyang equity dun sa naging Pogo Hub. Pero ang weird talaga, Miss Maluni, hindi niya masabi magkano ba ang kita niya sa pagbenta ng lupang iyan. If at any time ay nirent lamang nila kung magkano ang kinita niya sa upang iyon. At mas misteryoso pa at mas delikado, mukhang hindi siya nag-background check dyan sa mga naging kasosyo niya sa Zunyuan. Kalaunan, ang dalawa doon ay sangkot ngayon sa pinakamalaking money laundering scam at iskandalo ngayon sa Singapore. Ayon sa kanya, hindi daw niya alam yung background ng dalawang iyon at hindi daw siya nakipag-ugnayan sa kanila mula nung naging mayor siya. Ang solong kaugnay daw niya dyan sa Zunyuan, pinangalanan niya sa hearing, pero lumalabas, Miss Malu, yan ding taong iyon ay pugante. In fact, tumakas nung pangalawang beses ni raid ng ating mga otoridad yung Pogo Hub sa Bamban. So, habang sumasagot at di sumasagot si Mayor Alice, lalong lumalala yung lumalabas na sitwasyon niya kaugnay ng Pogo dyan sa Tarlac. So merong connection sa Pogo at merong interest siya, no? Material interest doon sa company na nagpapatakbo ng Pogo Hub na yon. Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayong ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man, sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protector ng mga Pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano ho yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 1 dosena o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil di umano, binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So, maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo na 4 na taon na nating nadidiskubre ay kaugnay ng
napakarami pong mga krimen laban sa mga Pilipino at laban sa Pilipinas. At ngayon, dito sa Pogo Hub niya sa Bamban, na itatanong pati yung usapin ng national security. Okay. Pinag-usapan po ninyo yung source of income niya, ano po? Pero ang mayor, tila hindi naman mataas masyado, no? Salary grade 27 ho ba o 29? Ibig sabihin, wala pang 200,000 yata kada buwan. Pero sabi niya, ang background niya, meron silang piggery o nagbababoy ang kanyang mga magulang. Lumaki siya doon sa pagbababoy at sa loob ng bahay lang siya palagi. Ano ho yung parang background niya? Kasi kung hindi natin tatanggapin na galing sa Pogo yung kanyang pera. Saan manggagaling? Kaya nga po, kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na meron siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, pero meron din siyang smelting na inilista dati. Pero kahit pa po, pagsamasamahin natin yon at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng ganyang kalaking perang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. At kung Pogo ang talagang source of income niya, talagang dapat mag-alala tayo doon dahil wala po talagang mabuting nanggaling sa Pogo, panay mga masasamang epekto sa ating lipunan. At yun na nga, dito sa Bamban Hub, na itatanong pa, iniimbestiga pa yung posibleng paggamit niyan sa pag-monitor, pag-surveil sa ating gobyerno at hacking activities pa, laban pati sa mga government websites natin. Yung espionage po, ano yung pagiging espiya. Lumabas yung issue na yon dahil sa merong questionable citizenship. At ang birth certificate na naipakita ni Mayor Alice Go, parang 17 years old daw ba siya nung nalaman niyang una. 19 na actually, opo. Okay, 19. So, meron hong parang mga reports na yung sinasabi niyang tatay, Chinese citizen at baka daw may connection sa Chinese Communist Party. Ito po yung mga samot-saring balita na umiikot. Pero yung kanyang nanay, sabi niya, Pilipina. Pakikwento nga po, ano yung issue sa citizenship niya? At ano so far yung inyong nadiskubre? Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya, Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least 2 siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lialguo, meron pang Wesley Lialguo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, nung lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official para ilinaw lang ho, Yes. natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ho ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga
dahilan at karamihan dito karapat-dapat, 'di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang Pogo hub na napakalaki, ang daming na-rescue victim survivor, may mga naaresto pang mga pugante mula sa batas sa China, may tumakas na isa pang pugante na wanted ngayon ng mga otoridad. At yung dalawa sa kasosyo niya sa Pogo Hub na yan ay hindi lang wanted, standing trial na Mhm. sa ibang bansa. Mhm. So, kaya nag-backtrack tuloy ng investigate sa kanyang background at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi eh. Lalo na siya po ay isang taong gobyerno din. At yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay ng buhol-buhol na phenomena ng pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung Mhm. pang surveillance at saka hacking operations. Senator Risa, sa pangyayaring ito, 4 na taon, ano po, yung operation ng Pogo na yon, hindi naman pwedeng walang registration sa PAGCOR. Hindi naman pwedeng yung mga pumasok na mga manggagawa nilang dayuhan, hindi na-alert ang Bureau of Immigration. Paano nagkaroon ng Mayor Alice Go? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang inimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga. Yung hacking at saka yung surveillance. Mhm. At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit Mhm. ba hindi Mhm. niya maikwento? Mhm. Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa, kailangan talaga namin ma-establish yun for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na pogo, kahit yun ini-issue namin ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license ang Zunyuan. No, sabi ni Mayor yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroong daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung Mhm. naunang entity na Hongsheng Mhm. ay mayroon daw dating lisensya pero Mhm. ito ay nasuspend. Mhm. Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So Mhm. mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At Okay. ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. Okay. Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, Mhm. kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? Mhm. Meron bang mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali Mhm. from outside and worse from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo. Dahil
hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Sunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-raid sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya. Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan, ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno. Habang ang mga ito'y umaandar pa at amin ding isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac, kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw hong mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao ay paano nanalo si Alice Go bilang mayor? Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Guo bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least 2 proseso pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu ay posible. Pero sa ngayon, sa laki at sa pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga. Dahil hanggang ngayon nanganganak pa rin ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre, nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na't may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga o kasabay sa investigasyon sa POGOs, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So, of concern po talaga iyan dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba? At may kasarinlan. Di ba sa espionage at hacking, may sex trafficking din yatang nakita kayo na nagaganap na operasyon sa ibang mga Pogo Hub. Dito ho ba sa Bamban walang ganun kayong nakita? Wala pa naman ganun kaming nasilip na anggulo. Bagamat syempre yung mga love scams sa kanilang online scamming operations, syempre yung sex ay isang factor dyan, no, ng panloloko sa mga biktima at kalaunan pagkuha at pagnakaw ng pera sa kanila. Pero totoo, yung sex trafficking ay isa sa pinakamasahol na aspeto ng human trafficking na bahagi ng dumaraming mga Pogo Hubs na ating natutuklasan at nare-raid ng ating mga otoridad. Isa sa pinakamasahol na
pasakit na dulot sa ating bansa niyang buong pogo phenomenon na yan. Senator Risa, nakailang hearing days na kayo, no? At halos sa lahat, umattend si Mayor Alice. At marami yatang nainip o nainis na ilang mga senador na parang paulit-ulit siya na hindi ko po matandaan, i-check ko po. Pero in fairness, she was brave enough, bold enough to attend your hearings. How can she be a better resource person or witness? At saan siya medyo tingin ninyo dapat needs improvement? Ikaw lang, Miss Malu, nagtanong ng ganyang tanong sa akin. Siguro, dapat advisean siya ng kanyang mga abogado kung kaya nila magsabi siya ng totoo. I guess the only way na pwede siyang maging better witness o resource person ay kung maging better government official siya, magtapat. Dahil hanggang sa ngayon, kung hindi man siya nagsisinungaling, ang pakiramdam talaga sa bawat sagot niya ay siya'y naglilihim. She is withholding the truth. At yan po ay hindi tamang ugali, lalo na ng isang government official sa mga kapwa government officials niya o sa isa pang sangay ng ating gobyerno. Kung siya talaga ay constituent ng ating gobyerno at hindi ng ibang gobyerno sa mundong ito. May panawagan ho na baka dapat preventive suspension na siya. Ang DILG gusto din siyang imbestigahan. Pero ang bagong Senate President, Chis Escudero, ang sabi ang burden ng pagpapatibay nitong kwentong ito nandun sa nag-aakusa. So ano dapat ang gawin? Preventive suspension o produce more evidence to file suit against Mayor Alice Go? Actually, may mga executive agencies na nagsasalita tungkol sa posibleng preventive suspension. So, kayang-kaya na nila yung ganyang proseso, whether OP yan or Office of the Ombudsman or yung mismong Municipal Council ni Mayor Alice Guo sa Bamban. As to yung burden, ang komite naman at ang buong Senado ay hindi korte. So, burden of proof, yan ay usually sa mga korte. Pero burden of evidence, dyan po talagang naglalaan kami ng aming sariling mga efforts. At so far, tonelada ng mga ebidensya ang lumalabas. Hindi para aming husgahan o sentensyahan o ipakulong o kahit isuspend si Mayor Alice Go, nasa ibang sangayan. Pero ang aming tinutupad na tungkulin ay imbestigahan kung may mga batas na nilalabag, kung may regulasyon na binabali o pinagtataksilan. Dito, kumpiyansa ako, Ms. Malu, na solidly within us yung mandato at tungkulin ng Senado. Isa-segue ko po, nagkaroon ng musical chair sa Senado the other week. At yung minority, kayo pong dalawa ni Senator Coco Pimentel, hindi bumoto, abstain. Pero meron ngayong solid 7 na sinasabi. Ito po yung grupo ni dating Senate President Mig Zubiri. Ano yung tingin nyo doon? Tila tahimik pa kayo ni Senator Coco na nag-comment. Ano po ba talaga yung nangyari? Nagkudeta? May mga issue ba talaga ang Senado laban kay Senator Migs o sa kanyang salita, I did not follow instructions. Ano ba kaya yung mga issue? Posibleng halo-halo na lahat, Miss Malu, and makaklaro na lang over time. Basta kami ni Minority Leader Sen Coco Pimentel, ninais naming manatiling minorya para mag-fiscalize, mag-check and balance sa loob at sa labas din ng Senado. Sa ngayon, premature pa yung ibang, hindi naman lahat, pero yung ilang mga spekulasyon o mga projections sa mga scenarios na mas solidly mag-shape up. Anyway, suspend kami sa ngayon. May 2 buwang lilipas bago ang susunod na sesyon simula sa State of the Nation address muli ni Presidente. So siguro abangan na muna natin kung paano mag-shape up yung mga post-mortem analysis at saka kung mayroon man mga alignments pa sa Senado. You're being very proper, ano po? Pero alam naman natin, a proper minority. the proper minority, but the solid 7 had spoken, some of them, ano? Yung isa is yung parang the foot diplomacy o the foot issue na kesyo. Ang naging daw issue dahil hindi daw pinayagan na mag-Zoom
meeting. Sa plenary na lang si Senator Bong Revilla dahil nagkaroon siya ng recent foot operation. Sabi ni Nancy Binay, parang they're putting their best foot forward. So merong sarcasm doon. At ang sabi nung Solid 7, nung ilan, talagang they will exercise independence right now. So, para sa minority of 2, kayo po ni Senator Coco, was that a happy news or sad news? Well, for the supermajority or for the minority? Well, ang Senado, kabuuan, no, ay nakilala bilang independenteng institusyon. Lalo na tuwing may krisis, maya't maya tinatawag kaming last bastion of democracy. So, mas maraming independenteng bloke sa loob, mas maraming higit na independenteng miyembro namin sa Senado ay mas mabuti. So, para sa amin sa minority, I suppose kung ano man yung dynamics sa loob ng majority, kung may bahagi nila na nagsasabing magiging mas independente pa sila sa ngayon, I suppose it can only be for the better.